Bakit kaya natin ginagawa ang mga bagay na hindi natin gusto? Bakit hindi natin ginagawa ang bagay na gusto natin? Makinig ang may pandinig. Hello everyone, this is Melanie and welcome to Gospel Sarang Channel. Hi guys, so ngayon is nasa 2 Timothy 3 pa rin tayo but this time is verse 6 to 9. May ilan sa kanila nagagamit ng panlilinlang upang makapasok sa mga bahay ng mga babaeng madaling malinlang. Ang mga babaeng ito ay inuusig ng bigat ng kanilang mga kakasala at tinutulak sari-sari pagnanasa. Dito, yung sinasabi na madaling malinlang, sila yung mga kinoconsidered na weak dahil they don't stand strong against their flesh desires. They just give way doon sa flesh desires, sa sinful desires. At na'y gustong matutunan ng mga babaeng ito. Ngunit kailanmay hindi nila uunawaan ang katotohanan. Hindi natin maa-attain yung wisdom unless we submit ourselves to God, then resist the devil or resist the temptation. At tulad ni Jannes at Jambres na sumasalungat kay Moises, sila ay sumasalungat din sa katotohanan. Wala silang iniisip na kabutihan at hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Some of us kasi is not welcoming the truth dahil we are already being led or being controlled by our thoughts or by our own desires and passions. Like what I said, saka lang mawi-welcome natin yung truths once na we submit ourselves to God. Dun sa verse 9, di ba may na-mention na si Jannes at Jambres, pati pala sa verse 8. If you guys wanna know the story, sila yung dalawang wicked magician na parang nalaban si Moises. Kasi yung sa Israel, may Egypt. So, ganun yung story. Interested ka, go read it at marami kang matututunan doon. At I hope this year, sa chapter 3 ng 2 Timothy ay meron tayong ma-overcome na sin. Ever na may na-overcome na, I pray na maging consistent at wag na natin balikan pa ulit. We need to break every chain. Yung mga chain na nagapos sa atin, napaalipin sa atin. Kailangan maging consistent lang tayo sa pag-desire kay God and pag-seek sa Kanyang presence. The truth can be only found in our Lord Jesus Christ. This is the way, the truth, and the life. So, nasa Kanya yung truth. And no one comes to the Father except through Him. So, we just need to believe. It is still a process, no? Knowing God, desiring God, and saka lang natin ma-attain or magigain yung wisdom. Malaki ang pagkakaiba ng knowledge sa wisdom. Takes na parang obedience bago mo malaman yung wisdom. Kahit minsan nga kahit matanda na tayo, madami pa tayong kailangan i-correct. Kasi hindi pa natin na-attain yung wisdom. Kaya paulit-ulit tayong nagkakamali. All in all, kailangan lang natin humingi ng wisdom sa all-knowing God. Thank you guys for watching. Help me share this God's Word. Bye-bye!